Sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus, kay Timoteo na minamahal kong anak. Sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat tulad ng ginawa ng aking mga ninuno tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita, sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo'y maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay na wala ring anak. Gayon din ang nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay rin ang babae. Ngayon, sino po sa 7 ang kikilalanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya silang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit. Hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan ni ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ba ninyo nababasa sa aklat ni Moises ang tungkol sa nagliliyab na mababang punong kahoy? Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapanalig. Narito na naman po tayo sa salita ng Diyos, salita ng buhay.
Ngayon din po ang Miyerkules sa ikasiyam ng linggo ng taon. The 6th Sunday in Ordinary Time. Maganda ho ang kwento dito po sa mabuting balita na inyo pong napakinggan. Itong mga Saduceo, mga kamalalig, mga kaibigan, ay isang grupo ho ng mga Hudyo na kung saan hindi sila naniniwala na mayroong buhay after death. Kaya akala nila ito ang tama. Kaya nga naishulihin nila ang Panginoong Hesus at anong sasabihin baga naman kung 7 mga asawa ng babae ay puro namatay. Sa huli daw ang tanong, sino ba talaga ang magiging asawa ng babaeng ito? Dito tinugunan ng Panginoon, sabi niya, sa muling pagkabuhay nga nila, sa muling pagkabuhay, there is life after death. Sabi niya, hindi na mag-aasawa ang lalaki o babae, kundi para silang mga anghel sa langit. Kaya nga, sabi ng Panginoon, ang muling pagkabuhay ay mahalaga dahil ang Diyos ay hindi po Diyos ng mga patay. Wika niya, ang tungkol naman sa mga patay at sa muling pagkabuhay, hindi niyo ba inunawa ang sinabi sa inyo ng Diyos sa aklat ni Moises? Ako ang Diyos ni Abraham. Ako ang Diyos ni Isaac. Ako ang Diyos ni Jacob. Hindi sa Diyos ng mga patay, kundi mga buhay. Maling-mali ang paniniwala ng mga Saduceo. Ano po ang matututunan natin? Ang diwa na matatagpuan po natin sa isang kwento, moment na kung saan akala nila, mahuhuli nila ang Panginoong Hesus. Sabi nga po ni Saint Francis, it is in dying that we are born to eternal life. Sabi niya, sa kamatayan, ang tao ay isinisilang sa buhay na walang hanggan. Dito ho, napakadaling maunawaan. Tayo mismo ay nagpapamisa tuwing may namamatay na minamahal natin. Meron tayong a series of novena, 9 days, no? At mayroon ding 40 days. At every year, sa anniversary ng kanilang kamatayan, ay pinagpapamisa natin. Bakit ho? Dahil tayo naniniwala na mayroong buhay after death. Kaya nga sabi rin po ni San Agustin, we are Easter people. Hindi ho ba? Katatapos pa lang ho ng Easter season. We are Easter people and Alleluia is our song. Bakit is our song Alleluia? Dahil tayo'y naniniwala na after death, kapag kapiling na natin ang Panginoong Hesus sa kanyang kaharian, naririyan po ang kaganapan ng joy. The authentic joy. Kaya din po, mga kapanalig, dahil dito, ang ating patutunguhan ay ang langit, ang tahanan ng Diyos, at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, wag tayong matakot, mga kapanalig, sa kamatayan. Dahil ito ay ang simula ng ating buhay na walang hanggan. Ang nais lamang ng Panginoon ay sundin natin ang kanyang kalooban. Sundin natin ang loob ng dito sa lupa para ng sa langit. Hindi ba yan sinadasal natin sa Our Father? Sundin natin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa at doon din sa langit. Let us pray then, always with love, iyong pong Ama namin. Amen.